Pasensya na po. Ang tanging lumabas sa bibig ni Isabel bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Pero saglit siyang napahinto nang makita si Tristan na bakas ang gulat ng mga mata ang ekspresyon. Pero bago pa ito makapagtanong, tuluyan na siyang tumakbo palayo. Hindi alam ni Isabel kung saan siya pupunta. Ang nasa isip niya lang sa mga oras na ito ay makalayo sa bahay nila dahil sobra siyang nahihiya sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang sumagot ng ganoon sa lola niya. Pakiramdam niya, napakasama niyang tao. Siya ang may mali, siya ang may kasalanan. Pero bigla siyang nawala sa sarili niya noong sabihin ng lola niya na paghihiwalayin sila ni Tristan. Dahilan para masabi niyang pinaniwalaan niyang dahilan ng pag-aabandona sa kanya ng mga magulang niya. Huminto si Isabel sa pagtakbo na manghina ang mga tuhod niya. Nasa gitna siya ng kalsada at may mga tao sa daan na nakatingin sa kanya at nagtataka. Malayo na siya sa bahay nila at ang unang pumasok sa isip niya ay ang batis na malapit lang sa kanyang kinatatayuan. Kaya agad siyang nagtungo sa masukal na daan pababa. Pero sa kasamaang palad, bigla siyang nadapa na matisod sa ugat ng puno sa lupa. Nagpagulong-gulong siya pababa at kagaya ng inaasahan, dumiretso siya sa tubig sa batis. Basang-basa ang damit niya at sinamahan pa ng mga putik. Akala niya may sasakit sa katawan niya, pero mas masakit pa rin talagang nararamdaman niya. Hala, kawawa si ate umiiyak. Napatingin si Isabel sa gilid niya na makarinig ng boses ng bata. Dalawang batang lalaki ang may hawak-hawak na sako. Marumi ang damit at may mga grasa sa katawan. Lumapit ito sa kanya. Ate, ayos lang po kayo? Umiling si Isabel saka pinunasan ang mukha niyang puno pa rin ng luha. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ng isang maliit pero bigla siyang binatukan ng kasama niya. Aray naman kuya, bakit ka ba naman namamatok dyan? Malamang, tinatanong mo si ate kung bakit umiiyak. Nahulog kaya siya dito tapos nabasa pa. Masakit kaya yon? Katuwiran nito na siyang nagpaurong ng luha ni Isabel. Nandun pa rin ang bigat sa dibdib, pero nang sandaling ngumiti siya, unti-unti itong nabawasan. Anong pangalan niyo? Magkapatid ba kayo? Ako po si Totoy. Pagpapakilala nung isa, saka inakbayan ang batang maliit sa kanya. Siya po si Ato. Magkapatid po kaming dalawa. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Isabel. Aniya, saka tumayo at naglakad papunta sa malaking bato na nasa gilid nila para maupo at pigain ang dulo ng damit niya. Anong ginagawa niyo dito? Kayo lang ba magkasamang dalawa? Nangangalakal po kami ni Ato. Binaba ni Totoy ang sakong bitbit niya upang ipakita kay Isabel ang ilang gamit na nasa loob. Ibebenta po namin to para may pagkain po kami mamaya tsaka bukas. Ganun ba? Muling nakaramdam ng kalungkutan si Isabel. Piyesta dito sa bayan. Sigurado maraming matitirang putahe sa ilang kabayanan dito sa lugar namin. Ay, mayroon na po nagbigay sa amin ng handa nila. Itinaas ni Ato ang plastic bag na dala niya. Kumain na po kami ni Kuya, pero meron na pong natira. Gusto niyo po bang sa inyo na lang? Salamat sa inyo, pero hindi na. Muling ngumiti si Isabel. Itabi niyo na lang yan para mamaya. Samahan ko rin kayo mamaya sa amin. Ipagbabalot ko kayo. Pagsalu-saluhan niyo ng nanay at tatay niyo. Wala na po kaming nanay at tatay. Casual na sagot ni Totoy. Iniwan na po kami matagal na. Kami na lang po ni Ato yung natitira. Pero ayos lang po, kasi nandyan naman po yung lola namin. Siya po yung nag-aalaga sa aming dalawa. Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyong sumaksak sa dibdib ni Isabel. Masakit. Pero yun ang naging dahilan para lalo niyang maisip ang kamalian na ginawa niya. Nahihiya siya para sa sarili niya at pakiramdam niya ay hindi na niya kaya magpakita pa sa lolo't lola niya matapos ang pagsagot-sagot na ginawa niya. Kung pwede nga lang bumalik ang nangyari kanina, hindi na siya magpapadala sa emosyon at hindi siya sasagot ng ganoon. Sobra siyang nakokonsensya.
Isabel! Napaangat ang tingin niya sa itaas kung saan nanggaling ang pamilyar na boses ni Rhea. Maingat itong bumaba sa masukal na daan habang inaalalayan ni Javier na kasama nito. Na makababa ay parehas na nagulat na makitang basa ang suot niya. Hala ka, bakit naligo ka? Hindi po siya naligo. Gumulong po siya mula doon papunta dito sa tubig. Si Ato ang sumagot pero hindi na nito natuloy nang takpan ng kuyang bibig niya. Hala, ayos ka lang ba? Grabe, mabuti na lang at may nakakita sa'yo sa kalsada nung hinahanap ka na namin. Ano ba kasi nangyari pagbalik ko sa bahay niyo? Bigla na lang kitang nakitang tumatakbo. Pagtatanong ni Rhea, napayuko si Isabel. Nalaman na ni na lolo't lolang tungkol sa amin ni Tristan. Kinumpronta nila ako pero hindi ko sinasadyang sagot-sagutin sila. Kaya ito, natahimik saglit ang dalawa. So, kaya pala kinakausap ng lolo't lola mo si Tristan dahil dito? Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa sinabi ni Javier. Ano pinag-uusapan nila? Nagkibit balikat si Javier. Wala akong idea, pero malamang tungkol sa inyo. Si Sabiatang mismong lumapit sa lolo't lola mo kanina bago niya ako utusan na hanapin ka. Hindi nakapagsalita si Isabel. Gusto niyang malaman kung ano pinag-uusapan nila, pero wala pa siyang mukhang maihaharap sa lolo't lola niya. Nahihiya siya, nakukonsensya at dismayado sa nagawa niya. Tumikhim si Totoy na walang naiintindihan sa nangyayari. Ate, mauna na po kami ni Ato. Kailangan pa po naming ibenta itong mga kalakal namin. Mamaya na. Sumama muna kayo sa amin pa uwi para ipagbahalot ko kayo ng pagkain. Ay ni Isabel saka tumingin kina Rhea at Javier na nagtataka sa dalawang batang kausap niya. Ngumiti na lamang siya. Hindi nga niya nais umuwi pa sa kanila. Pero dahil sa dalawang batang nakilala niya, hindi niya kayang tiisin ang dalawang taong importante sa buhay niya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Halos hindi makagalaw ang dalawang matanda sa kanilang kinatatayuan habang pinagmamasdan si Tristan na nakayuko at nakaluhod sa kanilang harapan. Handa po akong gawin ang lahat para hingin ng basbas niyo sa amin ni Isabel. Ni Tristan. Alam ko pong huli na para gawin ko to. Pero kaya ko pong gawin ang mga hindi ko nagawa noon para patunayan sa inyo na mahal ko ang apo niyo. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Hindi nila lubos akalain na gagawin to ng taong nakatataas sa kanila. Mayaman, respetado at kilalang tao na siyang nakaluhod. Humihingi ng basbas para tuluyang hingin ng kamay ng apo nila. Sa katunayan, wala pa silang alam kung ano ang buong kwento. Kung bakit nakapag-asawa si Isabel na maaga dahil kahit si Tristan, hindi rin naisabihin sa kanila ang dahilan. Sapagkat pinaninindigan nito na kay Isabel mismo dapat manggaling ang mga kasagutang yon. Iho, hindi mo naman kailangan lumuhod pa sa amin para lang hingin ang basbas namin. Ayos na kung kausapin mo kami at ipaliwanag ang lahat para maintindihan namin kung ano ba talagang nangyari. Mahinahong wika ni Lolo Emilio. Saka tumingin sa asawa niyang hanggang ngayon ay wala pa ring imik. Humihingi po ulit ako ng pasensya, pero hindi ko po talaga kayang sabihin sa inyong dahilan ni Isabel kung bakit kami nauwi sa ganito. Mas mabuting sa kanya humanggaling ang mga yon. Paano ka namin babasbasan kung hindi namin alam ang totoong dahilan? Nagsalita na si Lola Chidora na masama pa rin ang loob hanggang ngayon. Sir, ang alam ho namin, lumuwas ang apo namin para maghanap ng trabaho. Pero wala pa man siyang 1 taon sa syudad, malalaman na lang namin na kasal at meron na siyang asawa. Bilang pamilya ni Isabel, kami sobrang naguguluhan at nag-aalala dahil ang bilis ng pangyayari. Alam namin na kailanman ay hindi nagkakaroon ng kasintahan ng apo namin. Kaya paanong bigla na lang siya magkakaroon ng asawa at amo niya pang napangasawa niya? Hindi nakasagot si Tristan, kaya muling nagpawala si Lola Chidora na malalim na buntong hininga at napailing na lamang dahil sa pagkadismaya. Kung hindi niyo masasagot, pasensya na, pero hindi niyo makukuhang basbas ko. Maghiwalay na lang kayo. Mahal ko po si Isabel. Ani Tristan. At kung kinakailangan na umakyat ako ng ligaw para mapatunayan ng sarili ko, nakahanda po ako.
Ang tanong, mahal ka ba ng apo ko? Mahal ko po si Tristan. Mula sa pintuan sa labas ay pumasok si Isabel. Nakararating lang at sakto nadinig ang tanong ng kanyang lola sa asawa. Nakita niyang nakaluhod si Tristan, kaya ganoon rin ang ginawa niya sa tabi nito. Lola, Lolo, humihingi po ako ng tawad sa pambabastos na ginawa ko po sa inyo kanina. Ako po ang may kasalanan, kaya wag po kayo sana magalit kay Tristan. Mahal ko po siya. At kung tatanungan niyo po ako kung anong dahilan, hindi ko po alam. Basta mahal ko po ang lahat ng tungkol sa kanya. Lahat ay natigilan. Maski ang ilang taong nakikiusosyo sa labas ng pintuan at bintana ay nagugulat sa mga nangyayari. Hindi ko inaasahan na itong maaabutan natin. Komento ni Javier, saka nilabas muli ang kamera upang kuhanan sila ng video. Katabi niya si Rian tila naiiyak sa nakikita. Ganoon na rin ang dalawang kasambahay na nasa gilid niya, pati sina Manang Rosa at Manong Cesar, na bukas ang pag-aalala kanina pa. Isa apo, tumayo nga kayo Rian. Hindi niyo kailangan lumuhod ng ganyan sa harap namin. Sinubukan ni Lolo Emilio na patayuin ang apo, pero mas lumala ang sitwasyon dahil pati ang ulo nito ay nakayuko na at ang noo ay nasa lapag na. Napasinghap ang lahat. Maski si Isa ay hindi inaasahan na gagawin yun ni Isabel. Pero may kung anong bumulong sa kanya na gawin din ito. Kaya naman pareho na silang nasa ganoong sitwasyon. Mahal ko po si Tristan. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na hayaan niyo kaming maging masaya. Marami pa po kaming plano. At isa na doon ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya. Pahayag ni Isabel. Handa po akong gawin ang lahat para pumayag kayo magkasama kami. Huwag niyo po kaming paghiwalayin, Lola. Nakikiusap po ako. Kagaya ng sinabi kanina ni Tristan, handa siyang gawin ang lahat upang mapatunayan ang sarili niya. Pero hindi niya akalain na hihigitan siya ni Isabel. 9:00 na ng gabi noong makabalik sila sa mansyon. At lahat sila ay ramdam ang pagod sa 2 araw nilang bakasyon sa probinsya at ilang oras na biyahe pa uwi sa syudad. Sa loob ng 2 araw na yon, parang napakadaming nangyari sa bawat isa sa kanila, lalong-lalo na sa mag-asawa. Manang Rosa, nasaan po yung first aid kit? Tanong ni Tristan na makitang pumanhik na sa itaas si Isabel upang makapagpahinga. Sandali lang. Nagpunta naman agad si Manang Rosa sa kusina upang kuhanin ito sa cabinet at pagkatapos inabot kay Tristan. Para saan niyo ba gagamitin yan? Meron ba kayong mga sugat? Hindi po para sa akin. Ani Tristan, saka sinubukan ang kit upang silipin ko nandoon ang mga kailangan niya. Sige ho, magpahinga na kayo. 11 ho kayong lahat. Good night. Nagtataka man, tumango na lamang si Manang Rosa, saka pinanood na maglakad paalis si Tristan. Naisip niya na baka para kay Isabel yon. Pero hindi rin siya sigurado dahil wala naman siyang nakitang sugat dito. Manang Rosa, dumating si Ria sa kusina na nakapagpalit na ng damit pantulog. May lumpiang Shanghai po ba tayong nadala? Nagugutom po ako eh. Tumango ito. Meron. Initin mo na lang sa oven kung gusto mo at ako'y mahihiga na. Matulugan na rin pagkatapos mo ha? Dumiretso na si Manang Rosa sa kanyang kwarto at sa kanyang paghiga sa kama ay bumalik sa kanyang alaalang nangyari kaninang hapon. Parang isang palabas ang mga kaganapan dahil sa dami ng mga eksena. Ilang taon na siyang naninilbihan sa mga Vasquez at kilala na niya si Tristan simula bata pa lang. Pero sa nakita niya kaninang pagluhod nito sa harap ng mga taong tumatayong magulang ni Isabel, hindi niya ito nakilala. Nakakagulat dahil kailanman ay hindi niya naisip na magagawa nitong lumuhod sa iba para lang makuha ang gusto. Dahil bata pa lang ay nakukuha na nito ang lahat ng bagay na hilingin sa isang gabi lang. Pero nang dahil sa isang tao, ang mga nakasanayan ng kanyang amo ay unti-unting nagbabago. Ang mga katagang ulang matigas na tinapay sa mainit na kape ay eksaktong paglalarawan kay Tristan. Samantala, tahimik namang nagpapalit ng damit pantulog si Isabel sa banyo
habang tulala dahil iniisip niya pa rin ang nangyari kanina. Nakuha nila ang basbas ng kanyang lola at lolo, pero may kung ano pa rin sa loob niyang mabigat. Dahil alam niya sa sarili niyang napilitan lang ang mga itong ibigay ang basbas nila sa kanila dahil kasal na sila ni Tristan at wala na sila magagawa pa. Napatawad na rin siya sa nagawa niya, pero alam niyang masama pa rin ang loob ng lola niya na hindi niya pagsasabi sa totoong rason niya. Wala siyang balak sabihin ang dahilan sa likod ng kanyang pagpapakasal dahil lalo lang gugulo ang lahat. Isabel? Napatingin si Isabel sa pinto ng banyo nang marinig ang katok at boses ng asawa. Ayos ka lang dyan? Oo, sandali lang. Patapos na ako. Ani Isabel saka pinatay ang gripo sa lababo dahil kanina pa tong nakabukas at hindi niya nagamit agad. Palabas na sana siya pero bigla siyang nadulas, dahilan para siya'y bumagsak at nauna ang likuran. Mula naman sa labas ng pinto ng banyo, ay narinig ni Tristan ang kalabog sa loob, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto at nakitang asawa na nakaupo sa lapag. Pasensya na, nadulas kasi ako. Aray, ang sakit! Hirap si Isabel na tumayo dahil walang makipitan. Walang imik na lumapit sa kanya si Tristan at maingat na binuhat palabas ng banyo para ibaba sa kama nila. Pinagmasdan ni Isabel ang ekspresyon ng mukha niyang asawa nang marinig ang malalim nitong paghinga. Hindi niya matukoy kung galit ba ito dahil sa blanko nitong ekspresyon. Pasensya na, ani Isabel nang tumalikod si Tristan para kunin ang first aid kit sa mesa. Wala pa rin tong imik nang lumuhod sa harap niya at kuhanin ang kaliwa niyang binti. Nakasuot siya ng bestida at agad siyang napasinghap noong itaas nito ang laylayan ng suot niya hanggang sa ibabaw ng tuhod niya. Doon lang niya napagtanto na meron siyang sugat na natamo noong nalaglag siya sa batis. Tahimik itong ginagamot ni Tristan na nakaramdam ng takot kanina noong nakarinig ng pagkalabog ni Isabel sa banyo. Buong biyahe nila pa uwi ay naging tahimik ang asawa at nauunawaan niya kung bakit. Pero ang hindi niya maintindihan ay bakit parang wala itong maramdaman kanina sa ilang sugat na nakita niya mula sa braso, siko at tuhod nito. Galit ka ba sa akin? Napatigil si Tristan sa paglalagay ng benda sa tuhod nito nang marinig ang tanong ni Isabel. Hindi ako galit sa'yo. Ipinagpatuloy ni Tristan ang paglagay ng benda hanggang sa matapos siya at naupo naman sa kama katabi ang asawa. Natakot at nag-aalala lang ako. Bakit hindi mo sinabi na may mga sugat ka pala? Hindi ko naman kasi alam na nagkasugat pala ako kanina. Ang alam ko nabasa lang ako dahil sa pagkahulog ko kanina. Napabuga na lamang na hangin si Tristan bago kuhanin ng kanang kamay upang gamutin naman ang sugat at siko at braso nito. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan nila, pero ang isipan ni Isabel, maingay at hindi pa rin malimutan ang nangyari kanina. Tristan, sa tingin mo galit pa sa akin si Lola? Wala sa sariling tanong ni Isabel. Alam ko nagkaayos naman kami kanina bago tayo umuwi, pero halata pa rin sa mukha niya yung pagkadismaya. Ano ba dapat gawin? Ayokong tumatagal ang ganitong sitwasyon namin. Ang bigat kasi sa dibdib. Galit siya sa akin. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin yung dahilan kung bakit ako napasok sa ganitong sitwasyon. Dahil ayokong isipin nila na pabigat sila sa akin. Gusto ko lang talagang tumulong sa kanila. Isabel, mahal ka ng lola mo at mahal mo rin sila. Nag-aalala lang siya sa'yo at ganun ka rin sa kanila. Sagot ni Tristan, saka kumuha ng panibagong benda para ilagay sa sugat sa braso ng asawa. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang gagawin. Pero wag muna natin silang pilitin. Intindihin na lang muna natin yung nararamdaman nila. Lilipas din ang lahat at alam kong darating ang araw na mapapatawad niya tayo. Siguro nga, palipasin muna natin ng ilang araw bago ako tumawag sa kanila. Napayuko si Isabel. Pasensya na kung pati ikaw nadamay dito. Dapat sa akin lang galit ang lola, pero pati ikaw ay napagbuntungan niya. Wala sa akin yon, ani Tristan
at inidiligpit niya mga gamit niya matapos magamot ang ilang sugat ni Isabel. Ang mahalaga, nasabi ko sa kanila mga dapat sabihin bilang asawa mo at manugang nila. Walang problema kung kuhanin ka nila sa akin dahil isa rin yun sa oportunidad para ligawan ka hanggang sa pumayag sila na magpakasal ulit tayong dalawa. Hindi nakapagsalita si Isabel. Yung mabigat niyang nararamdaman kanina ay tila naging malambot na nang haplusin ng mga salitang binitawan ng asawa niya. So hindi mo kailangan mag-alala dahil wala naman akong balak na iwan ka. Isang mabilisang halik sa pisngi ang nagpatahimik kay Tristan. Tumingin siya kay Isabel na sa wakas bumalik na ang ngiti nito sa labi.